Kahit papaano guys, meron pa rin pala tayong mabibiling ganitong klase ng smartphone, yung compact size lang po sa meron 10K to 15K po na SRP. Din madalas guys, makikita na lang po natin ang ganitong klase ng mga smartphone sa mga flagship po ng mga level. Tulad po ng iPhone 13, ng OnePlus 13T, saka po ng Galaxy S25. Pero buti naman guys, meron pa rin po pala na 6.3 inches lang. Dito po sa may around 11K lang po na presyo. Kaya nung nakita ko nga po yung smart na 'to nitong nakaraang sale, nitong 12/12 sale nga po sa may Lazada, hindi na po ako nagdalawang isip na bilhin nga po yung smart na 'to para po mapakita sa inyo kung sakali nga po na ganitong klase ng smartphone ang hinahanap natin. Yung pero po kahit papaano na decent na specs, yung hindi po tinipid yung specs, pero maliit po yung kanyang display na 6.3 inches lang. Ito bang Motorola S55G, ang nag-iisang 6.3 inches na smartphone ngayon na mabibili nga po natin sa mga mid-range po na specs. Or ewan ko lang po kung meron pang ibang smartphone na meron kanyang klase ng display. Dito nga po sa mga around 10K to 15K nga po na presyo. Comment nga kayo guys kung sakali meron pa kayong alam na ibang smartphone po na meron ganitong klase ng display. Ito yung konting context guys para ma-appreciate natin itong 6.3 inches compare nga po sa ibang smartphone na meron kulang 7 inches sa display. Dito po sa mga flagship level at ibang smartphone po ng mga regular ngayon. Magmumukha talaga siyang maliit compare nga po sa mga regular na mga smartphone ngayon. Pero once na magamit niyo po ito, yung ganitong klase ng display, doon niyo po siya ma-appreciate na talagang madali po siyang gamitin yung ganitong klase po ng display. Actually nga po guys, medyo nalalakihan pa ako sa kanya. Kung meron po sa kanang ibang smartphone pa na at least naka 6 inches, I think mas okay yun para sa akin. Dito itong 6.3 inches, medyo malaki pa rin yan. Pero syempre nga, dahil madalang na nga po ang maliliit na smartphone ngayon, syempre ito na po ang pinakamaliit na mabibili natin ngayon. Lalo nga po kung di naman tayo magpo-focus sa gaming. Lalo kung mahilig lang tayo mag-social media, mag-scroll-scroll lang po sa Facebook, or nood-nood lang po sa TikTok ng mga video, na maya-maya naman is makakalimutan nyo lang din. Or puwede rin po siya pang backup phone, dahil maganda rin po yung kanyang software nitong si Motorola nga, na almost stock Android siya. Maganda po siyang i-partner sa isang flagship na smartphone or sa gaming phone mo, na gaming phone mo lang gagamitin. Or puwede rin po siyang i-partner guys sa isang gaming tablet at gusto mo lang ng compact na smartphone na meron nga pong decent na specs na hindi rin po siya masyadong kamahalan. Sa design hawig nga po siya ng Motorola G100 pero meron nga po siyang better na camera itong si S50. Naka triple camera setup siya na merong 50 megapixel na main camera, 10 megapixel na telephoto lens, saka po 13 megapixel na ultra wide. Ito po yung sample ng ultra wide natin. Ito naman po yung sample ng regular 1x zoom. Then ito po yung 2x zoom. Saka ito po yung 3x zoom. Well guys, dyan po sa mga ilang sample picture natin, di ko ina-expect na maganda rin pala ang camera ni Motorola. Dalawang smartphone pa lang po yung nasusubukan ko sa kanila. Pero po hindi po ako nabibigo sa mga camera ng mga smartphone nila. Medyo nakukulangan lang po ako sa resolution po ng ultra wide. Mas okay sana kung medyo mataas nga po yung kanyang resolution dito. Para naman kahit papaano hindi po siya masyadong blurred pagka i-zoom natin. Pero kahit papaano bumawi naman nga po sa may telephoto lens. Dahil madala nga po ang ganyang sensor sa mga mid-range nga po ng mga smartphone. Madalas guys, ang telephoto lens is nakikita lang natin sa mga 20K pataas po ng mga smartphone. Kaya para magkaroon po ng telephoto lens to at 11K lang po yung presyo niya, I think malaking bagay na po yan. Lalo nga po kung mahilig din tayo mag-picture. Siyempre kasama rin po yung kanyang video dito guys. Meron po siyang 4K 30fps. I think di na po tayo makukulangan sa kanya kung camera nga po ang gusto natin dito. Yung meron pong decent na camera, I mean decent na video at kahit papaano po magandang camera quality. Saka kahit papaano guys, hindi nga po siya katulad ng mga ibang mga smartphone na maglalagay po ng triple camera setup dito pero magugulat tayo. Pagka po tinignan natin yung pinaka mga lens po nila sa may camera, naka single camera lang po sila na 50 megapixel. Pero dito nga po kay Motorola is totoo po siya na mayroong 50 megapixel na main, 10 megapixel po na telephoto lens at 13 megapixel na ultra wide. Sa front selfie camera guys, medyo decent lang po siya para sa akin. Medyo hindi lang po ako nalilinawan sa mga low light shots natin dahil medyo hindi nga po siya ganun ka-detailed. Pero pagdating po sa mga good light condition, okay naman po yung quality niya. Napansin ko lang po sa kanya guys, medyo maliit pala yung kanyang battery na meron lang pong 4310 mAh siya battery.
Pero nakakagulat guys, umabot na po siya ng 13 hours. Dito po sa may battery drain test natin. Hindi po malayo yung difference niya compare nga po sa ibang smartphone na merong at least 5,000 mAh na battery. I think malaking factor din talaga dito ang software at yung optimization niya. Dahil almost wala nga po siyang bloatware at halos naka-stock Android pa tayo. Itong display po ni Motorola guys. Ngayon lang po ako nakakita sa mga mid-range na smartphone na meron pong LTPO-P OLED display. Madalas sa mga flagship lang po yan guys. At malaking factor pa rin po yan kung bakit nga po na hindi ganun kalaki yung nabawas sa kanyang battery at mahaba nga po yung inabot niya sa may battery drain test. Dahil ang mga normal po na mga display sa mga mid-range ng mga smartphone is madalas po hanggang 6 Hz lang po yung kaya nilang ibaba, yung kaya pong abutin ng refresh rate nila. Pero dito nga po kay Motorola, hanggang 1 Hz po yung kaya niyang abutin. Kaya kung sakali nga po hindi natin siya ginagamit, yung naka-steady lang po yung ating display, ang naaabot po niya, naaabot po niya guys yung 1 Hz para po makatipid ng battery. Diyan pa lang po sa may LTPO OLED, panalo na po tayo dyan. Pero syempre meron din po siyang 1/20 sa refresh rate. Naka HDR10 pa sa display. Naka 3000 nits sa peak brightness. Saka po 1.5K resolution. Ito pa isang maganda sa may smartphone na to is naka IP68 na rating siya. Ibig sabihin pwede po siyang malubog sa tubig. Unlike po sa ibang smartphone na merong IP65 lang. Hindi po pwedeng malubog sa tubig yung ganong klase ng smartphone. Ito pong IP68 pwede po siyang malubog sa tubig. Pero syempre guys, hindi po pwedeng matagal. Kaya kung sakaling malalaglagan po siya sa may swimming pool, saka po sa may timba, or kung sakaling madumi yung smartphone natin, at gusto natin hugasan, pwede nyo pong gawin yan dito sa yung Motorola S50. Munti ko na palang makalimutan guys, pero din po pala siyang Corning Gorilla Glass 3 na protection, dyan nga po sa may display niya. First impression ko po sa may design niya, hindi siya simpleng naka-leather back design lang guys. Napaka-premium din po niya guys. Even sa may case nga po nakasama niya, hindi nga po siya naka-jelly case. Talaga masasabi natin na kahit maliit lang to at kahit mura siya, premium din po ito si Motorola S50. Kaya para sa akin mula sa kanyang camera, hanggang sa may build quality niya, sa may battery niya, sa may display niya, at sa kanyang software, I think panalo po itong si Motorola S50. Lalo pat madalaw na nga po ang ganitong klase ng display dito nga po sa mga mid-range na mga smartphone. Alam mo yung feeling guys na in order po makabili tayo ng maliit na smartphone, kailangan po medyo malaki po yung budget natin na at least 10K nga po guys. Dahil wala nga po tayo makikita ng ganitong klase ng display sa mga 10K nga po pababa ng mga presyo. Dahil yung mga mid-range natin at yung mga entry level na mga smartphone na lumalabas sa atin, napakalalaki po ng mga display. Kaya ang nangyayari guys, mukhang nagiging limited edition pa yung mga maliliit na mga smartphone ngayon. Dahil dati po, normal lang po ang 6.3 inches. Pero ngayon, at least naka 6.5 inches na yung mga smartphone ngayon. Sa mga entry level nga po, sa mga flagship, at sa mga mid-range. Madalaw na po talaga ang 6.3 inches. Itong processor niya naka-Dimensity 7300 siya. Same nga po ng maraming smartphone. Dito po sa may around 11K na presyo ngayon pagka naka-sale. Isang oras po na gaming sa may Mobile Legends, sinabot lang po siya ng 39 degrees Celsius sa may temperature. At 60 FPS po na gameplay. Mukhang hindi po priority ni Motorola ang gaming dito guys. Dahil decent lang po yung nakuha nating performance sa kanya. Pero hindi ibig sabihin, hindi po siya smooth. Smooth po ang gameplay natin dyan. Pero kung sa may day-to-day usage lang po, hindi na kayo mabibitin sa kanya. Slightly meron lang po ilang mga train drops sa kanya. Pero overall, no complaint dito sa may performance po ng Motorola S50. At syempre naka-dual speaker din yan. Nag-trade din po kami ng Bleach dito, yung bagong laro. Umabot po siya ng kulang 40 degrees Celsius sa may temperature. Stable naman po guys yung gameplay na nakuha natin. Gusto ko sana subukan yung Red Dead Redemption dito. Kung kaya ba ng Dimensity 7300. Kaso mukhang hindi lang kaya. Hindi pa supported dito guys. Dahil nga po, MediaTek to na hindi pa ganun kalakasan pa. Basically, kung more on gaming nga po ang gagawin nyo, I suggest maghanap na lang po kayo ng ibang smartphone na mas malaki yung display at meron po mas malakas sa processor. Dahil mas maganda nga po maglaro kung malaki yung display natin at mas malakas dito yung processor. Pero hindi ibig sabihin guys, mahina po yung processor ni Motorola. Still malakas yan compare po sa ibang mga smartphone ngayon. Pero kung hindi nga gaming ang priority nyo at gusto nyo lang po ng primary na smartphone na compact size lang po yung display, I think may bibili naman po yun guys ang Motorola.
Lalo pat madalang na nga po ang ganyang klase ng smartphone ngayon. Sinubukan ko nga rin po palagay yung Mirror 4 sa kanya. Nasa around 30 FPS lang po yung gameplay natin sa may sagad po na graphics niya. At meron nga rin po siya ng mga noticeable na mga frame drop. Pero makakapaglaro naman kayo. Kaso kung gusto nyo nga po ng mga smooth, yung umaabot po ng 60 FPS, mas okay po na mas maghanap po tayo na mas malakas sa kanya. May link po tayo sa may comment section guys kung saan po pwedeng umorder ng smartphone na to. At yun lang po guys, balik na lang po yung video natin. Thanks for watching.